Good morning, lovely people! Happy New Year po sa ating lahat. Ayan, natapos na naman ang isang taon. Hello, lovely people! Samahan niyo po ako ngayon gumawa ng pang-almusal na tinapay. Ito po ay ang raisin loaf bread. So, tara, samahan niyo ako muli dito sa kusina ni Madam. So, tatlong itlog po ang kakailanganin ko, pero kailangan ko po muna ng dalawang egg yolk. And then, yung isa po, mamaya natin ilalagay. Then, maglalagay po ako ng sugar. Maglagay po tayo ng sugar. Mga 2 tablespoon. Yan, maglalagay po tayo ng gatas. Pagsamasamahin lang po natin ang lahat ng ating ingredients ng custard rocks. Ating haluin mabuti bago natin isala at ilagay sa pan. At lutuin po natin sa mahinang apoy. So yan po, haluin lang natin. So ito po yung ating custard rocks. So iset aside po muna natin. So now po, prepare ko naman po ang aking yeast. Meron po akong 3/4 cup ng warm water. Add 2 tablespoon ng white sugar. So, stir lang po natin. And then, maglalagay naman po ako ng 2 teaspoon ng instant yeast. So, ito po ipapabloom ko muna para po to make sure na active pa po yung aking yeast. And then, set aside ko po muna ito. Proceed naman po ako sa aking flour mixture. So, ayan. Ito naman tayo sa ating flour. Bread flour po yung aking gamit. So, kailangan ko lang naman po dito is 4 cups. Four cups lang po tayo. Hindi pa ako gagawa ng 1 kilo. Pangkain po ito dito. Pangkain, pwede rin natin pambenta. Ayan, sa atin. Dito may bibili rin naman. Kaya lang kasi po hindi natin may bibenta ng medyo mahal or ano. At saka kung 1 piraso lang, malulugi po tayo yung kuryente, di ba? So, tamang pangkain na lang. Pag sa atin, siguro pwede. Sa atin sa Pinas. Soon, yan po ang abangan nyo. In God's will po, by September po, makakawin na ako. So, ayan, mag-open po ako ng isang maliit na bake shop lang. So, mag-start po tayo muna sa maliit para kasi wala naman tayong ganun kalaking capital. So, start tayo sa maliit. Yun na muna ang ating pagyamanin. At kapag nag-bloom na siya, tsaka tayo magdadagdag pa. Pwede rin pong i-mix nyo siya. Yung pong bread flour at saka yung all-purpose flour. So, dahil po bread flour yung nabili kahapon. Sa online po ito namin binili, doon din sa baking supplies. So, kaya lang, kasi medyo mabigat, in-online ko na lang. Kasi lalakarin ko lang po Kaya sabi ko, sa online ko na lang siya bibilhin. Pero kanina pong umaga, galing po ako doon. Ipapakita ko po sa inyo pagpunta ko sa baking supplies at bang meron doon. Marami. Ayan. So, ayan na. Nilagay na natin. Then, yung ating asukal. Meron po akong 1/2 cup. Ayan. Huwag lang natin masyadong po yan. Tingnan natin.
natin yung ating asin. So, meron ako dito. Ang ginamit kong teaspoon is 1/2. Pero syempre, hindi natin pupunuin para hindi naman mag-alat. Tama lang na mag-aagaw yung ating tamis at alat para po mag-balance. Mas ma-enhance pa yung lasa niya. So, ayun. Ilagay ko na. Next is, so, ayan. Lagay po tayo ng butas dyan. Nilagay ko na, andito na po yung ating harina, asukal, asin. So, ano pa ang kulang? Lagay natin ang itlog. Isang itlog. Then, dito, meron po akong melted margarine. So, hindi po butter ang ginamit ko. 2 tablespoon po ito. So, ilalagay ko na po siya. Then, mag-a-add po ako ng corn oil. Add tayo ng corn oil. Mga 1.5 ng kutsara. So, okay na po siya. And then, ano pa pong susunod natin? Ayan, bago ang lahat, baka makalimutan natin, ano? Ang ating milk powder. Dito sa milk powder, pwede kayong gumamit ng mga 1/4 cup. Ayan. 1/4 cup. Dagdagan ko lang ng konti. Ayan. Then, ang susunod natin ilalagay ay yung ating yeast po. Ayan. Then, yung ating custard rocks po, ilalagay na natin. Yung para ako nagiging amateur sa pagbe-bake. Ayan. Kasi nga po, hindi naman ako araw-araw nagbe-bake. Kaya kapag ganitong nagbe-bake po ako, feeling ko laging bago lang ako talaga sa ganito. May mga bagay na nakakalimutan ako. Gawa na rin siguro po na wala akong kausap. Then, yung aking pong laptop is sira. So, wala akong napapaglibangan. Kailangan po kasi yung utak natin, araw-araw, gumagana. Hindi po pwedeng nakatingga lang po yan. Kasi pag ganun po, kakalawangin yung ating mga isip, wala na tayong malalaman. So, ngayon, subukan po natin gamitan tawag dito, ng mixer. Ayan. So, yan, bago po natin makalimutan, ilalagay na po natin yung ating golden raisin at saka po yung ating cranberries. So, yan guys, pwede na natin masaahin muna kasi hindi naman talaga kakayanin ng ating hand whisk. Kakamayin na po natin.
So guys, pwede na po ito. So rest po muna natin ng 1 hour. Ayan. So, ayan, tingnan natin. Dagan. So, yun. Ang lambot niya. Ayan. Kita niyo po. So, i-release lang po natin yung hangin na nakikita natin. Ayan. Ayan. I-punch po natin. Ayan. So, tingnan natin. Siguro, i-divide ko po sa dalawa. Masyadong malaki siya dun sa ating pan. Ang lambot po. Grabe po. Sobrang lambot. Grabe. Parang na-excite na ako. Excite na akong maluto siya. Pero syempre, bukas ko pa siya. Basta natin natitikman, no? Sige lang, titikman natin mamaya para makita natin yung talagang yun. No? Pantay lang po yun natin. Nakasalang na po siya. Preheat ko po siya ng 10 minutes sa 160 Celsius. Yehey! Ready na po ang ating tinapay na pang-almusal bukas. So, hindi na po ako bibili. Happy baking po, lovely people! Po, ang ganda ng texture niya.